Isang mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome po to our daily devotion. At ngayong araw po ipagpapatuloy po natin ang ating series patungkol po sa the power of humility, the humble is the greatest. So para naman po sa ating scripture po para sa araw nito, ito po yung matatagpuan sa John chapter 3 verse 15 to 17. At ito po ang nakasad po sa English. I have set you an example that you should do as I have done for you. Very truly I tell you, no servant is greater than his master, not is a messenger greater than the one who sent him. Now that you know these things, you will be blessed if you do them. So para naman po sa Tagalog version po, ito po ang nakasaad po. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsusugo sa kanya. Ngayon alam ninyo ito, pinagpala kayo kung ito'y gagawin ninyo. So, yun po yung nakasaad po para po sa ating scripture po para sa araw na to. And para naman po sa ating katuruan po, una, Jesus demonstrate humility. So, ang ating Panginoon Diyos po ay isang halimbawa po ng pagkakaroon ng humility. Ang ating Panginoon Jesus po ang pinaka-example po sa lahat po na bubuhay na existing po dito sa buong mundo. Siya po yung example po ng humility po. Kasi kahit gano'n na po kataas ang ating Panginoong Diyos, ay binababa niya pa rin po ang kanyang sarili. Kahit ka-level niya na po ang Diyos Ama. Pero ang ating Panginoong Diyos po ay pinapanatili niya po maging alipin at maging tao po. At sa pamamagitan na po yun po makikita po natin kung gaano po kaganda yung humility ng ating Panginoon Diyos na dapat po nating tularan. Dahil ito po ang nagde-demonstrate at nagiging best example po na humility para po sa ating mga anak niya po. So, dapat po natin tularan ng ating Panginoon Diyos sa kanyang pagiging mapagkumbaba po sa lahat ng nasasakupan niya po dito po sa mundo. So, pangalawang katuruan naman po, Jesus eliminates all our excuses. So, kapag ginawa tayo ng ating Panginoon Diyos na merong humility or meron tayong humility na pagkatao, i-eliminate lahat ni Jesus yung excuses natin. Like, halimbawa, nagpakumbaba ako sa isang tao at yung tao na yun ay halimbawa, ako, may humility ako, tapos isang tao is may kasalanan sa akin. Hindi ko siya hindi ako magpapakumbaba sa kanya dahil yung tao na yun ay may kasalanan sa akin, which is doon yung excuses na yun tinatanggal na ng ating Panginoong Diyos. Walang exempted doon. Kahit sino mang taong may kasalanan sa iyo or may malaking kasalanan na gawa sa iyo, dapat pakitaan mo pa rin po ng humility. Dahil ganun po ang pinakita po ng ating Panginoong Diyos. Kahit si Judas po ay hinugasan niya po ang kanyang paa, na alam naman po natin na siya po yung nagtaksil sa pinagkanuno niyo po ang ating Panginoon Diyos po sa mga alipin po. Kaya kung tutusin po sa pamamagitan po yun, sa pamamagitan po ng humility ng ating Panginoon Diyos, ini-eliminate niya po lahat po ng excuses or lahat po ng lahat ng may mga masasamang nagawa sa kanya kahit gaano man po kalaki yan, ay ang ating Panginoon Diyos po ay magiging mapagpakumbaba po para sa kanila. So, pangatlo naman pong katuruan, Jesus bless His followers. So, sabi dito, kapag tayo ay naging isang tagapagsunod ng ating Panginoong Diyos, ay gagampalatayaan po tayo ng ating Panginoong Diyos po sa lahat po ng ating mga, kasi sabi po dito, Jesus blessed His followers. So, tayo po bilang isang tagapagsunod po ng ating Panginoong Diyos, na blessed na po tayo. Kumbaga, pinakita na po ng ating Panginoon Diyos kung paano po tayo naging blessed. Kasi, para po sa akin, magiging blessed po tayo sa pamamagitan po maging anak niya lang po tayo. At siya po palagi ang mag-guide po para po sa atin at ibibigay po natin ating sarili sa Panginoon Diyos. At siya na po ang magdadrive po sa ating buhay. Sa pamamagitan na po yun, isang malaking blessed na po yung para sa atin na si God po ang mag-guide po sa ating buhay. So, yun lamang po para sa araw na ito, and maraming salamat po sa pakikinig, and see you po ulit bukas para po sa ating
daily devotion.